Ang papa ko, sarhento sa Army, Philippine Army. 7 kami magkakapatid. Tapos nirelocate kami sa Signal Village. Dahil 7 kami, so para makapag-aral ng maayos, nagtitinda ako ng pandesal. Yan. Nung nagtitinda ka, syempre hindi mo maiisip yun. Ang iniisip mo, bakit yung mga kalaro ko, mga kaibigan ko naglalaro, ako nagtitinda rito. It's a choice eh. Gusto ko madagdagan ng baong ko eh. Hindi naman kaya ng magulang ko. Hindi niya mawari noon kung bakit naranasan niyang maging kapos. Yung mga pinagdaanan ko, yung hirap noon, naging preparasyon, lalo na nung pumasok ako sa Philippine Military Academy kasi medyo challenging yung training doon. Mas tumindi pa ang mga pagsubok at hamon niya sa buhay sa loob ng PMA. Ngunit lahat ng ito'y napagtagumpayan niya nang maengkwentro ang kanyang tagapagligtas. Naalala ko, tinanggap ko si Kristo sa buhay ko bilang Diyos at tagapagligtas. Bata pa ako, pero walang meaning yun. So finally, sometime in 1981, umatin ako ng isang retreat. Tapos doon ko naintindihan yung meaning nung pag-surrender ng buhay mo sa Kanya. Kasi sa komunidad ng mga sundalo, yung surrender na word, naintindihan namin yan. Ibig sabihin yan, talagang ibinaba mo na yung bandera mo at ikaw ay nagpasakop kung sino man yung mas malakas na puwersa. Yun ang, kaya punta ako doon, tapos Lord, sinusuko ko po sa iyo lahat ng buhay ko, ang pangarap ko, lahat-lahat. So, bahala na po kayo. Mula noon, naging ugali niya ang pagbabasa ng Biblia at ito ang naging batayan ng kanyang pamumuhay. Ang pinaka-model ko kasi sa leadership, no, sa Christian leadership, si David saka si Daniel. David was described in the Bible as he shepherded his flock, no, with skilled hands and pure heart. When you talk of pure heart, it speaks of integrity. No? Skilled hands speaks of competence. No? So, dapat magkasama palagi yun. So, okay yung nagpe-pray ka, nagdadasal ka, pero dapat mag-perform ka ng excelente. Yun yung challenge ko sa mga kapwa ko, Christian officers. Challenge ko sa sarili ko, unang-una sa lahat. Si Daniel naman, dinescribe siya sa Bible na he is trustworthy, neither corrupt nor negligent. No? So, the same thing. No? Trustworthy speaks of integrity. Yung neither corrupt nor negligent, yung corrupt, again, sa portion din ng integrity yun, yung negligence sa competence naman yun. So, magkasama palagi yun. Dahil sa murang edad ay natutunan ng ganitong prinsipyo, ito rin ang nagdala sa kanya sa tagumpay na kanyang natatamo. Sa katunayan, ang mga sombrerong ito ang katibayan ng iba't ibang posisyon na kanyang hinawakan sa Philippine National Police at Military. Nagkaroon din ng pagkakataon na siya ay makapag-aral sa Harvard bilang isang scholar. At ngayon nga ay nagbalik sa Liberia bilang Deputy Commissioner in the United Nations Mission. Ngunit kahit abala sa pagiging tagasunod ni Kristo at tagapagbantay ng kapayapaan, di niya nalilimutan ang pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kaya kahit saan ako napunta, talagang kailangang tuloy-tuloy ang ministeryo sa kanila. Salamat na lang sa teknolohiya, yung Skype, nandiyan yan. So, kaya nagde-devotion kami sa Skype. One of the things na ina-advocate namin dito sa yung grupo namin, in fact, this is our mission statement, no? Help build a God-centered, service-oriented, and family-based. No? So at the end of the day, kasi ang unang ministeryo mo, yung pamilya mo. Malayo man ang kanyang narating, hindi niya nalilimutang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Kaya ako sinasabi to, no? Babalik na naman ako sa reference point ko kung saan ako nagsimula. Ito sa Signal Village. Ang conclusion ko doon, sabi ko sa mga anak ko, anak, kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Wala nang iba. So, kasi kung maniniwala ka na kakaya mo, hindi ano yun. So, it's all by His grace. Amen. Nakakatuwa makakita ng sundalo, di ba? Machong-macho. I love Jesus, di ba? At saka tama siya si Colonel, kasi talagang competence and integrity ang kailangan natin sa ating leadership. That's Di right. ba? Talagang bumalik na lang po kayo dito. Sabi ng bumper sticker, real men love Jesus. Okay. When we experience hardship and suffering, it is tough. Baka mali yung aking naalala sa bumper. It is tough to trust God. More often we question God, why He lets us go through a lot of difficulties. But if we remain faithful to God, we will eventually see His great plans in our lives. We saw that in the story of Police Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, who now serves as the Deputy Commissioner in the United Nations Mission for Liberia.
sa kabila ng kakapusan niya sa buhay, nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon. He knew that God was in control of his situation and that gave him comfort and strength. As Jesus said in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you." Favorite ko to. "For my power is made perfect in weakness."